7 oras sa dilim. Nag-aagaw buhay si Lira habang yakap ang tiyan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, hindi siya ang binuhat ng asawang si Rafael. Pinili nito ang dati nitong kasintahan habang siya ay iniwang duguan sa sahig. "Nurse ka, kaya mo ang sarili mo," sabi ng biyenan niya. Ngayon, tapos na ang pagtitiis. Ang dating mahina, babangon ng mag-isa. Kaya mo bang makitang mawasak ang mga nang-api sa kanya? "Bitawan mo ako, Lira. Mas kailangan ako ni Bianca. Nakikita mo namang hindi siya makahinga, di ba? Nurse ka, alam mo ang gagawin mo. Huwag kang makasarili." Ang boses na iyon ni Rafael ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa puso ni Lira. Mas masakit pa kaysa sa bawat pintig ng matinding contraction na kanina pa nagnangakaw ng kanyang hininga. Sa loob ng madilim at masikip na elevator na iyon, kung saan ang hangin ay unti-unti nang nauubos at ang amoy ng kalawang at alikabok ay humahalo sa amoy ng takot, nanatiling nakatayo si Lira. Dahan-dahang bumitaw ang nanginginig niyang mga daliri sa braso ng kanyang asawa. Ang kamay na iyon ni Rafael, na dati ay nagsisilbi niyang sandigan, ay mabilis na humiwalay sa kanya para dambahin ang nanghihinang katawan ni Bianca Villarreal. Sa loob ng 7 oras na pagkakatrap nila matapos ang lindol, si Lira ang naging poste ng lahat. Sa kabila ng bigat ng kanyang 8 buwang tiyan, sa kabila ng pawis na malapot na dumadaloy sa kanyang hindi siya tumigil. Siya ang nag-asikaso sa matandang inatake sa puso sa gilid ng elevator, gamit ang kakarampot na supply ng tubig at ang kanyang kaalaman bilang isang ER nurse. Siya ang yumakap sa batang nangiinig sa takot. Ibinibigay ang lahat ng lakas na natitira sa kanya para lamang hindi ito mawala ng malay. Ngunit ngayong narito na ang tulong. Ngayong ang asawa na niya mismo ang bumasag sa pinto ng kanilang bilangguan, hindi ang kanyang pangalan ang unang binigkas nito. Narinig ang kalansing ng mga bakal na kagamitan ng rescue team at ang malalakas na yabag ng mga bota sa semento. Ngunit para kay Lira, tila naging bingi ang buong mundo. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Rafael habang maingat itong binubuhat si Bianca. Ang babaeng ilang taon na ang nakalilipas ay naging dahilan ng kanilang madalas na pag-aaway. At nayon, ay muling nagbabalik para agawin ang lahat. "Rafael, ang anak natin." Ang bulong ni Lira ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Hindi man lang umabot sa pandinig ng lalaki. "Sabi ng kaya mo na yan, Lira?" Ang singhal naman ni Doña Corazon, ang kanyang biyenan na kanina pa nakalabas at nayon ay nakatayo sa bukana ng elevator, suot ang kanyang mapanuring tingin. "Nurse ka, di ba? Sanay ka sa ganito." Si Bianca ay mungman. Hindi siya katulad mong parang kalabaw na kayang tiisin ng lahat. Huwag mong pairalin ng selos mo sa gitna ng trahedya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira, kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha na mabilis na nanuyo sa kanyang pisingi. Ang mga salita ng binan ay parang isang hatol, isang pagkumpirma na sa loob ng bahay ng mga Dizon, ang kanyang lakas ay hindi isang birtud, kundi isang lisensya para siya ay pabayaan. Dahil kaya niya, kaya okay lang nasaktan siya. Dahil nurse siya, kaya okay lang na wag siyang iligtas. Naramdaman ni Lira ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang binti. Ang puting tela ng kanyang maternity dress ay unti-unti nang nababahira ng kulay na sumisimbolo sa panganib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hiyaw mula sa sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan na humihingi rin ng saklolo. Ngunit si Rafael ay malayo na. Nakita ni Lira ang paglapat ng likod ng kanyang asawa sa stretcher, kung saan nakahiga si Bianca, ang maingat na pag-aayos nito ng buhok ng babae, ang pag-aalalang bakas sa bawat galaw nito na kailanman ay hindi niya naramdaman para sa sarili niya nitong mga huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Ang mga gamit medical na hawak ni Lira kanina ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Walang ingay, walang pagsabog, tanging ang marahang pagbagsak ng mga gasa at alkohol sa maduming sahig ng elevator.
Kasabay nito ay ang pagbagsak din ng kanyang sariling katawan. Dahan-dahan siyang napaupo. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at gasgas na pader ng elevator. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw mula sa flashlight ng mga rescuer ay tila naging mga bituin na unti-unting namamatay sa dilim. Bakit sa bawat pagkakataon na kailangan kong mamili sa pagitan ng sarili ko at ng iba, palagi kong pinipili ang iba? At bakit sa tanging pagkakataon na kailangan kong iligtas ng taong nangako na mamahalin ako pa rin ang huling nasa listahan niya? Pinikit ni Lyra ang kanyang mga mata habang ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga na tila isang paalam. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga taong nagbubunyi dahil sa kaligtasan, naiwan ang isang ina sa loob ng madilim na kahon. Duguan, talunan, at tuluyan ng nag-iisa. Sino ang sasagip sa tagasagip kung ang mismong taong dapat ay katuwang niya ay siya ring kumuha ng huling piraso ng kanyang pag-asa? Ang puti ng kisame ay tila isang malawak at malamig na disyerto sa paningin ni Lyra. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay mabigat, tila may nakadaga na mga bato sa kanyang mga talukap. Amoy ng gamot, disinfektante, at ang tuyot na hangin ng aircon ang tanging bumubuhay sa kanyang mga pandama. Ngunit sa kabila ng lamig ng silid na iyon, isang nagbabagang hapdi ang nananahan sa kanyang puso. Isang sugat na walang anumang benda ang makakapagpatigil sa pagdaloy ng sakit. Ang ritmo ng bawat patak ng swero mula sa plastik na sisidlan patungo sa kanyang ugat ay tila isang orasan. Binibilang ang bawat segundo ng kanyang pag-iisa. Nurse siya. Alam niya ang tunog ng kamatayan. Alam niya ang hitsura ng paghihirap. Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang nakahiga sa kama at walang sinumang humahawak sa kanyang kamay. Bumukas ang pinto. Hindi yon ang marahang pagtulak ng isang taong nag-aalala, kundi ang padaskol na pag-itit ng bisagra na nagpapahayag ng otoridad at pagkainis. Pumasok si Doña Corazon, suot ang kanyang mamahaling lila na terno. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilika ng matitigas na tunog sa makintab na sahig na tila mga maliliit na hagupit sa pandinig ni Lyra. Gising ka na pala. Bungad ng matanda, hindi man lang nagtanong kung kumusta ang pakiramdam niya o ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sabi ng doktor na stress ka lang daw, kaya tumaas ang presyon mo at nagkaroon ng spotting. Lyra, naku naman, muntik mo nang mapahamak ang apo ko dahil sa pagiging emosyonal mo. Sinubukan ni Lyra na bumangon, ngunit ang bigat ng kanyang katawan ay tila hinihila siya pabalik sa kailaliman. Si Rafael? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Isang mapang-uyam na buntong hininga ang pinakawala ni Doña Corazon habang nilalapag ang kanyang designer bag sa gilid ng mesa. Nandoon sa kabilang kwarto, inaasikaso si Bianca. Alam mo namang traumatized ang bata sa nangyari sa elevator. Masyado siyang mongman, hindi tulad mo na parang kawayan sa tibay. Nakakahiya nga sa mga doktor dito. Nag-iiskandalo ka raw kanina nang himatayin ka. Nag-iiskandalo? Halos mabulunan si Lyra sa sariling laway. Ma, muntik na kaming mamatay sa loob ng elevator na yon. Muntik nang mawala ang anak ko. At ang asawa ko, ang anak nyo. Iniwan niya ako para sa ibang babae. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang mukha nito ay matigas na parang semento. Huwag kang mag-astang biktima rito, Lyra. Utang mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Pinulot ka namin mula sa isang maliit na ospital sa probinsya, binihisan at ginawang asawa ng isang dizon. Rafael is a hero. Isang dangal ng bayan ang asawa mo. Kung inuna ka niya, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na mas mahalaga ang asawa niya kaysa sa ibang sibilyan? Ginawa lang niya ang tungkulin niya. Tungkulin niya rin ang protektahan ako, ma. Mahinang sagot ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Tungkulin mong intindihin siya, putol ni Doña Corazon.
Huwag kang selfish. Isipin mo ang image ni Rafael. Isipin mo ang pamilya natin. Isang malaking kahihiyan kung lilitaw sa mga balita na ang asawa ng isang elite rescuer ay nagdadrama dahil lang naunang nailigtas ang iba. Magpasalamat ka na lang at ligtas kayo ng bata at itigil mo na ang pagseselos na yan. Nakakapangit yan at lalong nakakastress sa anak mo. Tumalikod ang matanda at nagsimulang ayusin ang kanyang alahas sa harap ng salamin sa loob ng kwarto. Sa bawat salitang binitiwan nito, tila unti-unting binubura ang halaga ni Lyra bilang isang tao. Para silang mga anay na kinakain ang kanyang pagkatao hanggang sa ang matira na lamang ay isang hungkag na sisidlang puno ng obligasyon. Sa katahimikang sumunod, narinig ni Lyra ang mahinang pag-vibrate na isang cellphone mula sa labas ng pinto. Sinundan ito ng isang pamilyar na boses. Isang boses na dati ay nagpapatahimik sa kanyang mga takot, ngunit na yon ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib sa maling paraan. Si Rafael yon. Oo, Bianca. Don't worry, nakahanda na ang mga prutas na gusto mo. Sabi ng nurse, kailangan mo raw mag-relax. Don't think about the earthquake anymore. I'm here. Hindi kita iiwan. Narinig ni Lyra ang mahinang pagtawa ni Rafael. Isang tunog na puno ng kagaanan. Isang tono na hindi man lang bakas ang pag-aalala para sa asawang nasa kabilang pader lang at nag-aagaw buhay ang katinuan. Ang bawat halakak ni Rafael sa labas ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Lyra. Habang siya ay nilalaso ng mga salita ng kanyang binan sa loob, ang kanyang asawa naman ay abala sa pagpapakalma sa trauma ng babaeng kailanman ay hindi naging bahagi ng kanilang pamilya. Isang matalim na desisyon ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Lyra habang nakatingin sa kanyang tiyan na gumagalaw dahil sa pagsipa ng kanyang anak. Isang sipa na tila nagsasabing kailangan na nilang kumawala. Dahan-dahang kinapa ni Lyra ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang klase ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Isang galit na malinis, malamig at pinal. Saktong pagmulat ni Lyra, bumukas muli ang pinto at pumasok si Rafael. Bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng pagsisisi. Lyra, buti naman at gising ka na. Sabi ni Rafael, ang boses niya ay patag, parang nagbabasa lang ng isang report. Magpahinga ka muna rito. Kailangan kong samahan si Bianca sa kabilang building para sa kanyang CT scan. Babalikan kita mamaya, okay? Tumingin si Lyra sa kanyang asawa, sa lalaking pinang-akuan niyang mamahalin habang buhay. Sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig ang nakita niya, kundi isang estrangjero na may suot na pamilyar na mukha. Rafael, tawag niya sa mahinang boses. Bakit? May kailangan ka ba? May bahid ng inis sa tono ng lalaki. Nakalimutan mo yata, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na dumaan sa sutla. Nurse ako. Alam ko kung kailan patay na ang isang pasyente, kahit tumitibok pa ang puso nito. Kumunot ang noo ni Rafael. Hindi nakuha ang ibig sabihin ng asawa. Ano bang pinagsasabi mo? Magpahinga ka na nga lang. Lumabas si Rafael at isinara ang pinto. Iniwan si Lyra sa gitna ng katahimikan ng puting silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang sumilay sa kanyang mukha habang tinititigan ang kanyang wedding ring na tila isang mabigat na kadena sa kanyang daliri. Ang bawat hakbang ni Lyra sa malawak na hagdanan ng mansyong Dizon ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalim na bubog. Bagamat nakalabas na siya ng ospital, ang kanyang katawan ay nananatiling mabigat at ang kanyang sinapupunan ay tila isang marupok na sisidla ng bubog na anumang oras ay maaring mabasag. Ngunit mas mabigat ang katahimikang bumabalot sa dambuhalang bahay na yon. Isang katahimikang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagpaparamdam ng kanyang ganap na pag-iisa. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid ni Rafael,
Isang pamilyar na halimuyak ang sumalubong sa kanya. Hindi iyon ang amoy ng kanyang paboritong lavender. Iyon ay ang matamis at masangsang na amoy ng pabango ni Bianca. Naniga si Lyra sa kinatatayuan nang makita ang isang seda na shawl na kulay rosas na nakasampay sa dulo ng kanilang kama. May mga gamit din sa ibabaw ng vanity mirror, mga kolorete at alahas na hindi sa kanya. Ang kwartong dapat ay santuwaryo ng kanilang pagsasama ay tila nilapastangan ng isang presensyang hindi nararapat na roon. Lyra, nandyan ka no pala? Boses ni Rafael mula sa likuran. Pumasok ang lalaki, bitbit ang ilang bag ng gamot at prutas. Ngunit hindi sa kanya nakatingin ang asawa, kundi sa shawl na nasa kama. Bakit? Bakit narito ang mga gamit ni Bianca, Rafael? Ang tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at pagod. Iniwas ni Rafael ang kanyang paningin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga gamit sa mesa. Dito muna siya sa guest room sa tapat natin, Lyra. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Masyadong malayo ang kondo niya at walang mag-aalaga sa kanya roon. Sinabi ni Mama na mas mabuting dito muna siya para mabilis ang recovery niya mula sa shock ng lindol. Recovery mula sa shock? Bahagyang natawa si Lyra, isang tawang walang bahid ng saya. Rafael, ako ang asawa mo. Ako ang buntis. Ako ang iniwan mo sa loob ng elevator habang dila-dila mo ang babaeng yan. At ngayon, ipapasok mo siya sa pamamahay natin? Huwag ka namang mading makitid ang utak, Lyra. Biglang humarap si Rafael. Ang kanyang mukha ay bakas ng inis. Temporary lang ito. 1 linggo lang. At isa pa, nurse ka. Mas kampante ako kung nandito ka. Para mabantayan din siya kung sakaling may emergency. Utang na loob. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko. Utang na loob. Ang salitang iyon muli, dahan-dahang lumapit si Lyra sa drawer kung saan nakatago ang kanilang marriage contract at ang kanyang mga personal na dokumento. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malalim na bangin na unti-unting lumalawak sa pagitan nilang dalawa. Lyra, nakikinig ka ba? Untag ni Rafael na tila naiirita sa kawalan ng kibo ng asawa. Magpahinga ka na lang. Huwag mong gawa ng issue ang pagtulong sa kapwa. Sabi ni Mama, masyado ka raw nagiging selosa nitong mga huling araw. Hindi yan nakakaganda sa imahe mo bilang manugang ng mga dizon. Tumalikod si Rafael at lumabas ng kwarto. Malamang ay para puntahan muli ang mongman na si Bianca sa kabilang silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol sa puso ni Lyra. Dito, sa loob ng kwartong ito, naisip ni Lyra ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Ang bawat gabing naghintay siyang umuwi ang asawa mula sa duty. Ang bawat pangungutya ng kanyang biyenan na tinanggap niya ng nakayuko dahil sa utang na loob. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para maging karapat-dapat sa pangalang Dizon. Ngunit ang 7 oras sa elevator, ang 7 oras na iyon ang nagmulat sa kanya. Sa oras ng panganib, ang kanyang halaga ay mas mababa pa sa isang estrangero sa paningin ng lalaki ng akong magpoprotekta sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Lyra ang isang maliit na maleta. Hindi siya kumuha ng marami. Tanging ang kanyang mga dokumento, ilang pirasong damit at ang kanyang sariling ipon na pera mula sa kanyang pagtatrabaho bago pa siya pinatigil ni Rafael. Kinuha niya ang kanyang ballpen. Sa likod ng isang lumang resibo, isinulat niya ang huling mga salitang nais niyang iwan. Walang galit, walang sumbat, tanging ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa sarili. Hindi dahil kaya ko, ay ibig sabihin, ay nararapat lang na hayaan mo akong maghirap. Ang pagiging nurse ko ay trabaho ko, pero ang pagiging asawa mo ay karapatan ko. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang tungkulin ko sa pamilyang ito. Inilapag niya ang papel sa ibabaw ng kanilang marriage contract. At sa ibabaw nito, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay sumasalamin sa kanyang mga pangarap
ay tila naging isang malamig na piraso ng bakal na walang saysay. Nang mailapag niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, isang kagaanan na hinaluan ng takot ngunit puno ng pag-asa. Bitbit ang kanyang maleta, dahan-dahang lumabas si Lira ng silid. Nilagpasan niya ang pinto ng guest room kung saan naririnig niya ang mahinang tawanan ni Rafael at Bianca. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa pasilyong iyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Pagdating niya sa malaking pintuan ng mansyon, sinalubong siya ng madilim na langit. Ang hanging dala ng gabi ay malamig at nagbabadyang bumumos ang ulan. Sa labas ng gate, walang naghihintay na sasakyan. Walang sasalubong sa kanya. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, kasunod ng malakas na dagundong ng kulog na tila hudyat ng isang malaking pagbabago. Humakbang si Lira palabas ng gate. Kasabay ng unang pumatak na ulan sa kanyang muka, naramdaman niya ang unang sipa ng kanyang anak. Isang malakas at buhay na sipa. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng namumuong unos. Simula ngayon, tayo na lang. At pangako, hinding-hindi kita iiwan sa dilim. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa kalsada ng Maynila, ang bulto ng isang babaeng buntis na hila ang kanyang maleta ay unti-unting nilamon ng dilim habang ang mansyong Dizon ay nanatiling nakatayo sa kanyang likuran. Isang gintong hawla na wala ng laman. Ang bawat pag-ugong ng makina ng bus na sinasakyan ni Lira ay tila isang malungkot na oyayi na nagpapatulog sa kanyang nakaraang buhay. Sa bawat kilometrong lumilipas palayo sa Maynila, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising, binabalikan ang bawat sugat na iniwan ng pamilya Dizon. 10, 20, 50 kilometro. Hanggang sa ang matatayog na gusali ay mapalitan ng malalawak na taniman ng tubo at ang amoy ng usok ay mapalitan ng sariwang simoy ng dagat. Nakarating si Lira sa isang maliit na bayan sa Batangas kung saan ang mga kalsada ay gawa sa graba at ang mga bahay ay magkakadikit na tila nagbabahagi na ng mga sikreto. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang asawa ng isang sikat na hero. Dito, siya ay isang estrangerong may dalang mabigat na maleta at mas mabigat na sinapupunan. Ang tinutuluyan niya ay isang maliit na paupahang silid sa likod ng isang lumang bahay na bato. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping tabla at ang bubong ay yari sa kinakalawang na yero na tumutulo kapag umuulan. Malayo ito sa malambot na kama at aircon ng mansyon. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, nakakahinga siya ng hindi pakiramdam na may nakasakal sa kanyang leeg. Ito lang ang maibibigay ko sa halagang binayad mo, nene. Boses ng isang matandang babae mula sa pintuan, si Aling Rosa ang may-ari ng paupahan. Ang kanyang mukha ay parang tuyot na lupa. Maraming guhit at piklat ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila binabasa ang bawat hibla ng pagkatao ni Lira. Salamat po, Aling Rosa. Sapat na po ito, mahinang sagot ni Lira habang inilalapag ang kanyang maleta sa sahig na semento. Pumasok ang matanda at tiningnan ang malaking tiyan ni Lira. Nasaan ang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang na naglalaya sa ganitong kalagayan? Sandaling natigilan si Lira. Ang tanong na iyon ay tila isang kurot sa sariwang sugat. Wala po siyang puwang sa buhay namin ng anak ko, Aling Rosa. Ako lang po ang kailangan niya. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang gusot na duster. Lahat kayong mga bata, akala nyo ay kaya niyong pasanin ang mundo ng mag-isa. Pero sige, hindi ako tsismosa. Basta huwag kang gagawa ng ingay rito at siguraduhin mong hindi ka magiging pabigat kapag oras na ng panganganak mo. Kahit tila matalas ang pananalita ng matanda,
Napansin ni Lira ang pag-iwan nito ng isang pitsel ng tubig at isang maliit na mangkok ng mainit na sopas sa ibabaw ng lumang mesa bago ito lumabas. Isang simpleng kilos ng pagkalinga na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon sa piling ng mga Dizon. Lumipas ang mga araw sa Batangas na tila isang mabagal na agos ng ilog. Sa umaga, naglalakad si Lira patungo sa palengke para bumili ng kakarampot na pagkain. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina para tulungan ang ilang kapitbahay na may sakit, kapalit ng ilang pirasong saging o kamote. Pinipilit niyang maging matatag. Pinipilit niyang wag isipin ang maranyang buhay na tinalikuran niya. Ngunit sa gabi, kapag ang tanging naririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang paghampas ng alon sa di kalayuan, bumabalik ang mga alaala. Naaalala niya ang mukha ni Rafael habang buhat si Bianca. Naaalala niya ang mapang-aping boses ni Doña Corazon. Isang gabi, habang naglalakad si Lira pabalik sa kanyang silid mula sa pagkuha ng tubig sa poso, biglang tumigil ang mundo. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Napabitaw siya sa bitbit na balde at ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Ang tubig ay kumalat sa kanyang paanan, kasabay ng isang mainit na likido na nagsisimulang bumasa sa kanyang damit. Napahawak si Lira sa isang puno ng mangga sa tabi ng daan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi pa pwede, bulong niya sa sarili. 7 buwan at kalahati pa lamang. Masyado pang maaga. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang bawat galaw ay tila nagpapabilis sa pang-ikot ng kanyang paligid. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang higanting kumot na unti-unting bumabalot sa kanya. Wala siyang dalang cellphone. Walang tao sa paligid. Ang mga bahay sa paligid ay nakapinid na ang mga ilaw. Sa gitna ng masukal na daan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naramdaman ni Lira ang isa pang matinding contraction. Isang sakit na tila binibiyak ang kanyang katawan sa dalawa. Napaluhod siya sa damuhan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa. Ang bawat daing na lumalabas sa kanyang bibig ay tila hindi naririnig ng mundo. Sa bawat segundo ng pag-iisa, bumabalik sa kanyang isipan ang huling pagkakataong kailangan niya ng tulong, ang elevator. Ang pag-abandona ni Rafael. Rafael! Isang pangalan na dati ay pag-asa, ngunit na yon ay naging simbolo ng kanyang pinakamalalim na takot. Habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin at ang lamig ng lupa ay gumagapang sa kanyang balat, isang figura ang dahan-dahang lumalapit mula sa kadiliman. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ay papalapit ng papalapit, ngunit hindi na kayang itaas ni Lira ang kanyang ulo. Ang huling naramdaman ni Lira bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang isang magaspang na kamay na humawak sa kanyang balikat at ang amoy ng kape at tabako, ang amoy ni Aling Rosa. Sabi ko na nga ba, magiging sakit ka ng ulo, nene. Ang huling boses na narinig niya bago ang lahat ay maging itim. Huwag kang bibitiw, Lira. Ang anak mo. Isipin mo ang anak mo. Ang boses ni Aling Rosa ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng isang mahabang lagusan. Sa loob ng maliit at mainit na silid na iyon, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya na pasupot-suot ang liwanag. Walang malinis na puting kumot, walang modernong kagamitan, at walang pangkat ng mga espesyalistang doktor. Tanging ang amoy ng pinakhulo ang tubig, dahon ng sambong, at ang malapot na pawis na dumadaloy sa mukha ni Lira ang saksi sa kanyang pakikipagtuos sa kamatayan. Mahigpit ang kapit ni Lira sa gilid ng kahoy na papag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Ang bawat contraction ay tila isang malaking alon na humahampas sa kanyang katawan. Binabasag ang bawat buto, hinihiwa ang bawat kalamnan. Aling Rosa, hindi ko na kaya. Ang gumaralgal na daing ni Lira. Ang kanyang hininga ay putol-putol.
Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Kaya mo, Lira. Nurse ka, di ba? Alam mo ang pasikot-sikot nito? Singhal ng matanda habang mabilis na naglalatag ng mga malinis na tela sa paanan ni Lira. Ngunit sa kabila ng talim ng kanyang boses, ang mga kamay ni Aling Rosa ay marahang humahaplos sa tuhod ni Lira. Isang haplos na puno ng malasakit na hindi kailanman naibigay ni Doña Corazon. Sa gitna ng matinding sakit, isang imahe ang biglang sumagi sa isipan ni Lira. Ang imahe ni Rafael sa loob ng elevator, ang pagtalikod nito, ang pagpili nito sa ibang babae habang siya ay nag-iisa sa dilim. Isang mapait na lakas ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito lakas na mula sa pag-ibig, kundi lakas na mula sa pagkapuot at sa kagustuhang mabuhay para sa kanyang anak. Hindi ko hahayaang maging katulad mo ang anak ko, Rafael. Hindi siya magiging biktima ng iyong kapabayaan. Isang huling matinding sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Lira. Isang hiyaw na nagdadala ng lahat ng pait, lahat ng dusa, at lahat ng pangungulila sa loob ng maraming taon. Kasabay nito ay ang pagpiga ng kanyang buong pagkatao. Pagkatapos ng ilang segundong, tila tumigil ang mundo, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi iyon tunog ng makina, kundi ang unang hiyaw ng isang bagong buhay. Isang iyak na puno ng lakas, tila nagpapahayag sa buong Batangas na siya ay narito na. Bahagyan nanginig ang mga kamay ni Lira nang maingat na ilapit ni Aling Rosa ang bagong silang na sanggol sa kanyang dibdib. Sa sandaling, maramdaman niya ang munting init ng bata. Tila humupa ang pagod at hirap na ilang oras niyang tiniis. Napatitig siya sa maliit na mukha nito. Halos hindi makapaniwalang tunay na naroon na ang buhay na matagal niyang iningatan. Nang bahagyang kumapit ang mumunting mga daliri ng sanggol sa kanyang damit, napuno ng damdamin ang kanyang dibdib. Para bang sa simpleng haplos na yon, ay may tahimik na pangakong ipinapaabot ang bata na mula ngayon, hindi na niya kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Isang batang babae, Lira. Bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig na rin sa emosyon habang pinupunasan ang kanyang sariling mga mata gamit ang dulo ng kanyang tapes. Napaiyak si Lira, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na ngayon lamang niya naramdaman. Esperanza. Bulong niya habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Ang pangalan mo ay Esperanza. Ikaw ang aking pag-asa. Habang ang mag-ina ay nakabalot sa init ng kanilang maliit na silid sa Batangas, libu-libong kilometro ang layo sa Maynila, ang mansyong Dizon ay nababalot ng isang malamig at nakakabining katahimikan. Nakaupo si Rafael sa madilim na sala. Hawak ang isang baso ng alak. Mag-isang linggo na mula nang umalis si Lira at sa bawat sulok ng bahay, tila naririnig pa rin niya ang mahinang yabag ng asawa. Ang kwarto nila ay walang buhay at ang presensya ni Bianca sa kabilang silid ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, kundi ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Isang matunog na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Iniluwa ng pinto ang isang lalaking nakauniporme. Bit-bit ang isang makapal na sobre. Mr. Rafael Dizon? Tanong ng lalaki. Ako nga, ano yon? May legal na dokumento po para sa inyo. Mula sa legal counsel ni Mrs. Lira Santillan Dizon, dahan-dahang kinuha ni Rafael ang sobre. Sa bawat pagpunit niya sa gilid nito, tila unti-unting bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nang mailabas niya ang papel, ang unang salitang tumambad sa kanya ay nakasulat sa malalaking titik. Petition for annulment of marriage. Nabitawan ni Rafael ang baso ng alak. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila etsyo ng kanyang sariling buhay na unti-unti nang nagkakapira-piraso. Sa loob ng sobre, may isang maliit na papel na nakasingit. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Huwag mo na kaming hanapin, Rafael. Dahil sa araw na pinili mong iligtas ang nakaraan,
tuluyan mo ng pinatay ang ating kinabukasan. Napaupo si Rafael sa sahig, sa gitna ng mga bubog, habang ang katotohanan ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang sistema. Wala na si Lira. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang naiwan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang nagsisimulang gumulo sa kanya. Nasaan ang kanyang anak? At ano ang gagawin ni Doña Corazon kapag nalaman nito ang tagapagmana ng mga Dizon ay isinilang sa isang maralitang dampa sa probinsya? Isang maliit na lente ng kamera ang tumapos sa isang dambuhalang kasinungalingan. Sa loob ng ilang oras, ang imahe ni Rafael Dizon bilang bayani ng Maynila ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Sa lahat ng screen ng telebisyon at sa bawat kanto ng social media, isang video ang mabilis na kumalat. Ang bodycam footage mula sa isa sa mga kasamahan ni Rafael sa rescue team. Malinaw na malinaw ang bawat detalye. Ang madilim na elevator, ang paghingi ng saklolo ni Lira na may bitbit na mabigat na tiyan, at ang malamig na pangtalikod ni Rafael upang unahin ang isang babaeng wala namang malubang sugat. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafael sa video na, "Nurse ka, kaya mo na ang sarili mo," ay naging isang sumpa na bumalik sa kanya sa anyo ng libu-libong komento ng galit at pagkamuhi mula sa publiko. Sa loob ng opisina ng Bureau of Fire Protection, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Nakatayo si Rafael sa harap ng kanyang chief. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang pantalon. Ang medalya na dapat sana ay ibibigay sa kanya sa darating na Lunes ay nakapatong sa mesa. Isang piraso ng bakal na wala na ngayong ningning. "Dizon, you were our poster boy. Ikaw ang mukha ng katapangan sa departamentong ito." Ang boses ng chief ay puno ng pagkadismaya. "But what you did in that elevator, it's indefensible. You abandoned a pregnant woman in a critical condition. At mas malala pa, asawa mo yon." "Sir, it was a split-second decision. Bianca was having a panic attack." "Enough!" Ang malakas na pagbagsak ng kamay ng chief sa mesa ay nagpaigtad kay Rafael. Isang malaking mansa ito sa uniforme natin. Effective immediately, you are under preventive suspension. Isuko mo ang iyong lentsana at baril habang isinasagawa ang internal investigation. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang kanyang lentsana. Ang bawat segundo ng pagkawala nito sa kanyang pag-aari ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mga lente ng kamera at mga mikropono. Ngunit hindi para sa papuri, kundi para sa mga katanungang humihiwa sa kanyang katinuan. Samantala, sa Batangas, ang mundo ay mas tahimik, ngunit mas totoo. Nakaupo si Lira sa ilalim ng puno ng mangga, habang dahan-dahang dinuduyan si Esperanza sa kanyang mga bisig. Ang sanggol ay himbing na natutulog. Ang maliliit na hininga nito ay tila isang himig ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Lumapit si Aling Rosa, bit-bit ang kanyang luma at basag na cellphone. "Nene, tignan mo ito. Mukhang nagdiriwang ang buong Pilipinas sa pagbagsak ng asawa mo," sabi ng matanda, habang ipinapakita ang balita sa screen. Tiningnan ni Lira ang video. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring galit. Tanging isang malalim na awa para sa lalaking dating niyang minahal. Awa dahil kailangan pa ng buong mundo na husgahan si Rafael bago nito ma-realize ang kanyang pagkakamali. "Hindi ko hinahangad ang pagbagsak niya, Aling Rosa," mahinang sabi ni Lira habang hinahaplos ang pisngi ng anak. "Ang gusto ko lang ay ang katahimikan para sa aming dalawa ni Esperanza." "Masyado kang mabait, Lira," singhal ni Aling Rosa. "Pero tandaan mo, ang karma ay hindi natutulog. At sa pagkakataong ito, gising na gising ito para sa pamilya Dizon." Ngunit ang katahimikan ni Lira ay muling nabulabog nang makatanggap siya ng isang text message
mula sa isang hindi kilalang numero. Nandito kami sa Batangas. Huwag mo isipin na makakatakas ka, Lira. Ang batang yan ay isang dizon at hindi namin papayagan na lumaki siya sa putikan. Naramdaman ni Lira ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mahigpit niyang niyakap si Esperanza habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa dulo ng kalsada kung saan isang itim na sasakyan ang dahan-dahang humihinto. Ang digmaan ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang puso ang itataya ni Lira, kundi ang mismong buhay at kalayaan ng kanyang anak. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng mamahaling sasakyan ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng hapon sa Batangas. Mula sa loob ng itim na kotse, lumabas si Doña Corazon, suot ang kanyang puting terno na tila hindi nababagay sa maalikabok at maputik na kalsada ng probinsya. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid mula sa mga tuyong dahon sa lupa hanggang sa maliit at tagpitagping dampa ni Aling Rosa na may bakas ng matinding pandidiri. So, dito mo piniling itago ang apong lalaki ng mga dison, Lira? Sa gitna ng putikan at amoy ng kahirapan? Ang boses ng matanda ay matigas. Walang kahit anong bahid ng pagmamahal. Tila isang hukom na naglalabas ng hatol. Mahigpit na niyakap ni Lira si Esperanza, na noon ay mahimbing na natutulog. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon dahil sa takot. Iyon ay dahil sa nag-aalab na pagnanais na protektahan ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Babae ang anak ko, Doña Corazon. At hindi siya kailangan ng isang pamilyang hindi man lang siya kayang kilalanin ng walang kondisyon. Matatag na sagot ni Lira. Ang boses niya ay hindi na gumaralgal tulad ng dati. Ito ay malalim at puno ng paninindigan. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga gintong alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Huwag kang mapagmataas, Lira. Alam nating dalawa na ang batang yan ang tanging pag-asa ni Rafael para maibalik ang kanyang dangal. Isang pagkakamali lang ang nagawa niya, at ang batang ito ang susi para patawarin siya ng publiko. Ibibigay ko sa iyo ang halagang gusto mo. Isang tseke na mag-aahon sa iyo sa dumi na ito. Ibigay mo lang sa akin ang bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Tumingin siya sa paligid. Kay Aling Rosa na ngayon ay nakatayo sa likuran niya bit-bit ang isang walis tingting. At sa mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas ng kanilang mga bahay, may dalang mga mapanuring tingin sa dayuhan. Hindi nabibili ng pera ang pagiging ina. At lalong hindi pwedeng gamiting panakipbutas ang anak ko para sa kasalanan ng anak niyo, sabi ni Lira. Umalis na kayo. Bago ko pa maalala na nurse ako. At alam ko kung paano gamutin ang mga taong may malubang sakit sa utak. Nang inig ang labi ni Doña Corazon sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, humakbang pasulong si Aling Rosa. Narinig mo ang nene, di ba? Umalis na kayo rito bago pa magdilim ang paningin ko sa inyo. Hindi kami mahirap sa pagkatao rito. Kaya wag nyo kaming ituring na parang basura. Sa huli, walang nagawa ang matanda, kundi bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago sumara ang pinto, nag-iwan siya ng isang babala na nagpalamig sa hangin. Magkita tayo sa korte, Lira. Tandaan mo, pera ang nagpapatakbo sa mundong ito at wala ka niyan. Paglipas ng 6 na buwan, ang Batangas Provincial Clinic ay hindi na tulad ng dati. Mula nang pumasok si Lira bilang volunteer nurse hanggang sa naging Chief of Operations, ang bawat sulok ng pasilidad ay nakitaan ng pagbabago. Ang mga lumang kagamitan ay napalitan, ang sistema ng pagtanggap ng pasyente ay naging maayos, at ang bawat nurse ay natutong maglingkod ng may tunay na malasakit. Si Lira ay hindi na ang babaeng duguan sa loob ng elevator. Ngayon, suot ang kanyang malinis na asul na uniforme, siya ay isang simbolo ng lakas sa buong bayan. Isang hapon habang abala si Lira sa pag-aayos ng mga medical records, isang emergency ang dumating. Isang bata ang isinugod dahil sa pagkabulat sa lalamunan ng isang barya.
Ang mukha ng bata ay kulay ube na at hindi na makahinga. Habang ang ibang staff ay natataranta, nanatiling kalmado si Lyra. Sa isang mabilis at siguradong galaw, isinagawa niya ang Heimlich maneuver. Ang tunog ng pagluwa ng bata sa barya at ang kasunod na malakas na iyak nito ay tila isang himig ng tagumpay sa loob ng klinika. Ang ina ng bata ay napaluhod sa pasasalamat habang si Lyra ay marahang tinapik ang balikat nito. Trabaho ko po ito. Simpleng sabi ni Lyra, ngunit ang mga mata niya ay kumikinang sa saya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaganapan ng kanyang pagkatao. Hindi niya kailangan ng mansyon o sikat na asawa para maging mahalaga. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa kanyang mesa, isang puting sobre ang nakapatong doon. Hindi yon galing sa ospital. Wala itong sender, tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa isang eleganteng sulat kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang litrato. Isang litrato ni Esperanza na kinuha habang naglalaro ang bata sa tapat ng bahay ni Aling Rosa. Sa likod ng litrato, may nakasulat na 2 salita lamang. Malapit na. Naramdaman ni Lyra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa sila tumitigil. Sa kabila ng kanyang bagong buhay, ang anino ng pamilya Dizon ay nananatiling nakabuntot sa bawat hakbang niya. Biglang bumukas ang pinto ng klinika. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, may dalang seryosong mukha. Miss Lyra Santillan, may naghihintay po sa inyo sa labas. Sabi niya, asawa niyo raw po siya at kailangan niyang makita ang anak niya. Na yun din. Nabitawan ni Lyra ang litrato ni Esperanza. Ang bawat pangako niya ng kapayapaan ay tila biglang naging abo. Si Rafael, narito na siya. Lyra, huwag mo namang ipagkait sa akin ang sarili kong dugo't laman. Ama niya ako, may karapatan ako. Ang boses ni Rafael ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang awtoridad ng isang sikat na opisyal. Wala na ang kislap ng kayabangan. Sa halip, ang bumungad kay Lyra sa pinto ng klinika ay isang lalaking tila pinatanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Gusop ang kanyang polo, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Tila pasan ang buong bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit para kay Lyra, ang bawat salita ni Rafael ay tila isang maruming kamay na pilit humahawak sa kanyang malinis na buhay. Hindi siya natinag. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mga medical records na tila isang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Karapatan? Ang tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay malamig at patag. Nasaan ang karapatang yan noong 7 oras kami nag-aagaw buhay sa loob ng elevator? Nasaan ang karapatang yan noong iniiwan mo ako sa gitna ng ulan para lang unahin ang babae mo? Nagkamali ako, Lyra. Aminado ako. Hakbang pasulong ni Rafael. Ngunit mabilis na humarang ang pulis na kasama niya, na tila naguguluhan sa tensyong namamagitan sa kanila. Pero hindi mo pwedeng burahin ang katotohanan ng anak ko si Esperanza. Sinabi ni Mama ang tungkol sa bata. Gusto ko lang siyang makita. Gusto ko lang bumawi. Hindi kailangan ng anak ko ang bawi ng isang taong nakalimot sa kanya bago pa man siya isilang. Sagot ni Lyra. Tumingin siya sa pulis. Officer, may legal na papeles ba siya para pumasok dito at manggulo sa oras ng trabaho ko? Napakamot sa ulo ang pulis. Ma'am, wala po siyang court order. Pero dahil sinasabi niyang asawa niyo siya at tungkol ito sa anak niyo, minarapat ko lang nga samahan siya para walang gulo. Kung walang court order, Rafael, umalis ka na. Deklara ni Lyra. Ang Batangas ay hindi Manila. Dito, iginagalang namin ang mga taong marunong rumespeto sa katahimikan ng iba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para maamoy ni Lyra ang pinaghalong amoy ng sigarilyo at pagod mula sa kanya. Katahimikan, Lyra,
Akala mo ba ay magiging tahimik ang buhay mo rito? Alam mo kung paano mag-isip si Mama? Ngayon pang nalaman niyang babae ang anak natin at hindi lalaki. Lalo siyang naging agresibo. Sinasabi niya sa lahat na ninakaw mo ang ari-arian ng mga Dizon. Arian? Nanliit ang mga mata ni Lira. Tao ang anak ko, Rafael. Hindi siya gamit na pwedeng ipamana o bawiin kapag gusto nyo. Kaya nga ako narito. Medyo tumaas ang boses ni Rafael. Bakas ang desperasyon. Bianca left me, Lira. Noong mawala ang ranggo ko, noong mawala ang pera ko, iniwan niya ako. Wala na akong pamilya. Kayo na lang ang meron ako. Please, hayaan mo akong makita ang anak ko. Sa sandaling iyon, naganap. Nakita ni Lira ang isang maliit na peklat sa noo ni Rafael. Isang sugat na nakuha nito noong unang taon ng kanilang pagsasama habang kinukumpuni ang kanilang lumang gripo. Naalala ni Lira kung paano niya iyon ginamot ng may buong pagmamahal. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng imahe ng duguan niyang damit sa sahig ng elevator. Dahan-dahang kinuha ni Lira ang kanyang bag. Tapos na ang oras ng pagbisita, Rafael. At tapos na rin ang oras mo sa buhay ko. Naglakad siya palabas ng klinika. Nilagpasan ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Ang pulis ay sumunod sa kanya, tila nahihiya sa nangyari. Ngunit bago pa makarating si Lira sa kanyang sasakyan, hinabol siya ng mga huling salita ni Rafael na tila isang babala mula sa hukay. Lira, hindi ako ang kalaban mo rito. Si Mama, kumuha na siya ng mga abogado para patunayang hindi ka fit na maging ina dahil itinago mo ang bata sa isang unsafe na environment. Inihahanda na nila ang petition for habeas corpus, Lira. Kukunin nila si Esperanza sa'yo sa loob ng 48 oras. Napatigil si Lira. Ang susi ng kanyang sasakyan ay tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang kamay. Ang hangin sa paligid ay biglang naging masikip. Tila bumalik siya sa loob ng elevator, nauubusan muli ng oxygen. Lumingon siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at takot. Subukan nyo kaming galawin at makikita nyo kung anong kayang gawin ng isang inang wala ng balak pang maging martir. Humaharurot na pinaandar ni Lira ang kanyang sasakyan patungo sa bahay ni Aling Rosa. Ang kanyang isipan ay naglalakbay na. Kailangan niyang itago si Esperanza. Kailangan niyang lumaban. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, bumagsak ang kanyang puso. Ang gate ay nakabukas. Ang paboritong manika ni Esperanza ay nakahandusay sa putikan, tila itinapon ng mabilisan. At ang boses ni Aling Rosa ay naririnig niyang sumisigaw mula sa loob, punong-puno ng takot. Lira! Ang bata! Kinuha nila ang bata! Nasa akin ang bata, Lira. Dito siya sa lugar kung saan siya nararapat. Sa piling ng mga taong may pangalan. Hindi sa isang dampa na amoy lansa at kahirapan. Ang boses ni Doña Corazon sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Lira. Sa loob ng maliit na sala ni Aling Rosa, ang bawat hininga ni Lira ay tila isang pagpunit sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya sa paboritong manika ni Esperanza na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Ang mansa ng putik sa damit ng laruan ay tila isang sumpa sa kanyang pagiging ina. Dahan-dahang lumuhod si Lira sa gitna ng nagulong silid. Ang kanyang mga kamay na sanay magligtas ng buhay sa ospital ay nanginghinig ng abutin ang isang maliit na medyas na naiwan sa ilalim ng mesa. Amoy baby powder pa ito. Ang amoy ng kanyang mundo. Ang amoy ng kanyang tanging dahilan para bumangon sa umaga. Ngunit ang mundong iyon ay ninakaw sa kanya sa loob lamang na ilang minuto. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ang pabulong na hiyaw ni Lira. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Hayop ka, Doña Corazon. Ibalik mo ang anak ko. Huwag kang mag-eskandalo, Lira. Nakakarindi ang boses mo. Ang sagot ng matanda
na tila nag-e-enjoy sa bawat patak ng luha ng kanyang dating manugang. Kung gusto mong makita ang bata, alam mo kung nasaan ang mansyon. Pero tandaan mo, papasok ka rito hindi bilang asawa ni Rafael, kundi bilang isang aplikante para sa posisyon ng yaya. Yan lang ang halaga mo sa amin. Naputol ang linya. Ang tunog ng naputol na tawag ay tila isang hatol na nag-iwan sa kanya sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Lira, patawarin mo ako. Hindi ko sila nahadlangan. Ang hikbi ni Aling Rosa mula sa sulok. Ang matanda ay may pasa sa braso at gulo-gulo ang buhok. Bakas ang pakikipagbuno sa mga lalaking kumuha sa bata. Bago pa makasagot si Lira, huminto ang isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng mabilis na pagpreno sa graba ay tila isang babala. Pumasok si Rafael, hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang hitsura ni Lira. Lira, anong nangyari? Nasaan si Esperanza? Sa isang iglap, ang hapes sa mukha ni Lira ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Tumayo siya at dinaluhong si Rafael. Ang kanyang mga palad ay paulit-ulit na humampas sa dibdib ng lalaki. Hindi ito sampal ng isang selosang asawa. Ito ay ang buong bigat ng paghihirap ng isang inang na wala ng anak. Ikaw, kasabot ka nila! Ang hiyaw ni Lira habang patuloy ang paghampas. Sinadya mo akong puntahan sa klinika para malibang ako habang kinukuha nila ang anak ko. Sinungaling ka, Rafael. Mamamatay tao kayong lahat. Wala akong alam dito, Lira. Maniwala ka. Pilit na hinawakan ni Rafael ang mga bisig ni Lira para pigilan ito. Ngunit ang lakas ng babae ay tila doble sa karaniwan. Pinuntahan kita para magbabala. Hindi ko alam na gagawin ni Mama ito sa ganitong paraan. Umalis ka rito! Ang pagtulak ni Lira kay Rafael ng buong lakas. Wag na wag mo akong mahahawakan. Mula sa araw na ito, Rafael Dizon, ikaw at ang pamilya mo ang pinakakinasusuklaman kong nilalang sa mundo. Kung may mangyaring masama kay Esperanza, sisiguraduhin kong hindi lang ranggo ang mawawala sa'yo. Isasama ko ang katinuan mo sa impyernong ginawa nyo. Napatigil si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatiin sa babaeng dati ay napakalumanay at mapagmahal. Ang Lira na nasa harap niya ay wala ng bakas ng pagiging martir. Ang bawat hibla ng pagkatao nito ay tila na ding isang matalas na sandata. Kinuha ni Lira ang kanyang bag at ang maliit na medyas ng anak. Ang kanyang mga hakbang patungo sa pintuan ay hindi na nanginginig. Sa bawat paghakbang niya sa putikan ng Batangas, tila unt-unting naglalaho ang bawat alaala ng pag-ibig niya kay Rafael. Lira, saan ka pupunta? Ang habol na tanong ni Rafael. Hindi lumingon si Lira. Ang boses niya ay naging kasing lamig ng bakal. Pupunta ako sa mansyon nyo. At sa pagkakataong ito, hindi ako papasok para lumuhod. Papasok ako para bawiin ang lahat ng ninakaw nyo sa akin. Pati na ang dragedal na tinapak-tapakan nyo sa loob ng maraming taon. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng isang madugong kulay sa kalangitan ng Batangas. Habang pinapaandar ni Lira ang kanyang sasakyan, naganap sa loob ng kanyang tahimik na paglalakbay. Nakita niya sa side mirror ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang pisingi ay may bahid ng tuyong luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiningas na tila dalawang baga sa dilim. Sino ang makapagsasabi na ang isang nurse na sanay magligtas ng buhay ay hindi rin kayang maging isang leon kapag ang sarili niyang buhay ang nanganib? Sa bawat pag-ikot ng gulong patungo sa Maynila, ang bawat alaala ng elevator ay muling naglalaro sa kanyang isipan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na naghihintay na iligtas. Siya na ang magiging bagyo na wawasak sa mansyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Huwag mong dungisan ang gate namin ng mga marurumi mong kamay, Lira. Hindi tumatanggap ng mga ligaw na aso ang mansyong ito. Ang boses ng gwardiya ay puno ng pangungutya. Ngunit alam ni Lira na ang mga salitang iyon ay nagmula sa utos ng babaeng nasa loob ng malaking bahay.
Nakatayo si Lira sa tapat ng dambuhalang bakal na pintuan ng mansyong Dizon. Ang pintuang dati ay bumubukas para sa kanya bilang asawa ng kaisa-isang anak ng pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat disenyo ng bakal ay tila mga pangil na handang kumagat sa kanya. Ang halumigmig ng gabi sa Maynila ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang lagnat. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na medyas ni Esperanza sa kanyang bulsa. Ang bawat himaymay ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng halimuyak ng kanyang anak, isang halimuyak na ngayon ay pinalitan ng amoy ng bakal at usok. "Nasaan ang anak ko? Papasukin niyo ako!" Ang sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana na umaalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malamig na bakal ng gate. Hindi alintana kung masugatan man siya. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Iniluwa nito ang liwanag na nagmumula sa dambuhalang chandelier sa sala at kasabay nito ang paglabas ni Doña Corazon. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi ng matanda ay nakatayo si Bianca, suot ang isang mamahaling pantulog at sa kanyang mga bisig ay karga-karga niya ang isang maliit na bultong nakabalot sa puting kumot. Si Esperanza. "Bitawan mo ang anak ko, Bianca! Wala kang karapatang hawakan siya!" Halos mawalan ng hininga si Lira sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang makita ang kanyang anak sa bisig ng babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya ay tila isang libong kutsilyo na sabay-sabay na bumaon sa kanyang bituka. "Oh, narito na pala ang yaya!" Ang mapanirang biro ni Bianca habang marahang dinuduyan ang sanggol. "Don't worry, Lira. Masarap ang gatas na binili ni Rafael para sa kanya. Mukhang hiyang siya sa aircon, hindi tulad doon sa tinitirhan nyo na kailangan pa ng katol para lang hindi lamukin. Lira, umuwi ka na muna. Mag-usap tayo ng mahinahon bukas." Ang boses ni Rafael ay nanggaling sa likuran ni Lira. Kasunod niya ang dalawang pulis na kanina pa nakabuntot. "Gusto lang ni Mama na masiguro ang kaligtasan ng bata. Tignan mo ang sarili mo. Pagod ka? Wala kang maayos na trabaho? Paano mabubuhayin si Esperanza?" Napatigil si Lira. Lumingon siya kay Rafael. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang bayane. Ang bawat salita nito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng respeto na mayroon siya para rito. "Wala akong maayos na trabaho?" Pabulong na tanong ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Nurse ako, Rafael. Iligtas ang buhay ng ibang tao ang trabaho ko. Pero ang protektahan ang sarili kong anak mula sa mga linta na tulad nyo, iyon ang misyon ko ngayon." Naganap ng mapansin ni Lira ang basurahan sa gilid ng gate. Doon, nakita niya ang isang maliit na unan na siya mismo ang nagburda para kay Esperanza noong nasa Batangas pa sila. Nakatapon ito, puno ng mantsa, tila isang basahan na walang halaga. Doon niya na-realize na hindi lang ang anak niya ang kinuha nila, gusto nilang burahin ang bawat bakas ng pagmamahal na ibinigay niya sa bata. "Officer, nakikita niyo ba yan?" Turo ni Lira sa mga pulis. "Yan ang anak ko. Kinuha nila siya ng walang pahintulot ko. Yan ay kidnapping." "Pasensya na po, ma'am." Ang sagot ng isang pulis habang hindi makatingin ng diretsyo kay Lira. May ipinakitang dokumento si Doña Corazon. Isang emergency petition para sa temporary custody dahil sa diumano'y unfit environment at abandonment issues. Kailangan po nating dumaan sa legal na proseso. "Abandonment? Sino ang nang iwan sa amin?" Ang sigaw ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa sobrang pagkabigo. "Sila! Sila ang nang iwan sa amin sa gitna ng dilim!" Humarap si Lira kay Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. "Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Akala nyo ba ay pera at pangalan lang ang kailangan ng isang bata? Esperanza is sick. May hika siya na namana niya sa akin. At sa oras na umatake yon,
Walang halaga ang aircon o ang gatas nyo kung hindi nyo alam kung paano siya pakakalmahin. Nakita ni Lira ang bahagyang pagkabahala sa mga mata ni Doña Corazon, ngunit mabilis itong napalitan ng kayabangan. Marami kaming doktor, Lira. Hindi ka namin kailangan. Tinalikuran sila ng matanda at ni Bianca, bit-bit ang umiiyak ng si Esperanza. Ang bawat uha ng bata ay tila isang pako na itinatarak sa puso ni Lira. Pinanood niyang magsara ang dambuhalang pinto ng mansyon habang siya ay naiwang nakakapit pa rin sa bakal ng gate, duguan ang mga daliri at luhaan ang mga mata. Lira, halika na! Ihahatid na kita sa hotel. Ang hawak ni Rafael sa kanyang balikat. Sa isang mabilis na galaw, tinabig ni Lira ang kamay ng lalaki. Ang kanyang tingin ay puno ng pot. Isang uri ng pot na hindi na kayang burahin ng anumang pagsisisi. Huwag mo akong hahawakan, Rafael. Mula sa sandaling ito, hindi na kita asawa. Ikaw ang taong pumatay sa ina ni Esperanza. At sisiguraduhin ko na sa oras na mabawi ko ang anak ko, hindi mo man lang makikita kahit ang anino niya. Naglakad si Lira palayo, hindi patungo sa hotel, kundi patungo sa gitna ng kalsada. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila hinuhugasan nito ang huling bahagi ng kanyang kahinaan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito at iniluwa ang mukha ng isang lalaking may seryosong tingin. Si Attorney Valderrama, ang abogadong ipinadala ng senator na iniligtas niya noon sa elevator. Handa ka na ba, Lira? Hindi magiging madali ang laban na ito. Ang tanong ng abogado. Tumingin si Lira sa madilim na mansyon sa kanyang likuran, pagkatapos ay sa abogado. Hindi ako humihingi ng madaling laban. Humihingi ako ng hustisya. At kung kailangang sunugin ang mansyong yan para lang mabawi ang anak ko, gagawin ko. Habang sumasakay si Lira sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa gate. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang anak, cliffhanger. Ngunit ang hindi alam ni Lira, sa loob ng mansyon, biglang tumigil sa pang-iyak si Esperanza at nagsimulang maghabol ng hininga. Isang atake ng hika na walang sinuman sa pamilya Dizon ang nakakaalam kung paano rerespondihan. Hindi siya humihinga! Corazon, bakit ganito? Hindi humihinga ang bata! Ang tili ni Bianca ay bumasag sa katinuan ng mga tao sa loob ng mansyon. Sa kanyang mga bisig, ang kanina ay umiiyak na si Esperanza ay biglang tumahimik. Isang nakatatakot na katahimikan. Ang maliit na mukha ng sanggol ay nagsisimulang magkulay ube. Ang kanyang mga dibdib ay mabilis na tumataas bumababa, ngunit walang hanging pumapasok. Ang bawat singhap ng bata ay tila isang tuyot na tunog ng sumasabit na tela, isang hiyaw para sa buhay na hindi marinig. Tumawag kaya ng ambulansya! Rafael! Gawin mo ang trabaho mo! Ang sigaw ni Doña Corazon habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na inaabot ang bata. Ngunit maging ang matanda ay natigilan. Sa harap ng tunay na panganib, ang kanyang pera at kapangyarihan ay naging kasing silbi ng abo. Pumasok si Rafael sa silid at nang makita ang kalagayan ng anak, tila isang balde ng yelo ang ibinuhos sa kanyang buong katawan. Asma. Tama si Lira. Ang pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. Sinubukan niyang gawin ang basic first aid na alam niya, ngunit ang kanyang mga kamay na sanay bumasag ng pinto at sumagip ng mga tao sa sunog ay tila naging mga mabigat na bato. Nawala ang kanyang focus. Ang nakikita niya ay hindi na isang pasyente, kundi ang kanyang sariling pagkakamali na unti-unting pumapatay sa kanyang anak. Sa labas ng gate, hindi pa nakakalayo ang sasakyan ni Attorney Valderrama nang biglang mapahawak si Lira sa kanyang dibdib. Isang matalas na kirot ang gumuhit doon. Isang ugnayan ng ina at anak na hindi kayang ipaliwanag ng medisina.
Sandali, attorney! Ihinto niyo ang sasakyan! Ang hingal na sabi ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gate ng mansyon. Bakit, Lira? May problema ba? Nararamdaman ko si Esperanza. Hindi siya okay. May nangyayari sa anak ko. Hindi pa man nakakasagot ang abogado. Bumukas ang gate ng mansyon at mabilis na humarurot palabas ang sasakyan ni Rafael. Sa loob, nakita ni Lira ang anino ng isang taong pilit na nag-aagaw buhay. Sundan niyo sila! Na yun din! Ang sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng kidlat. Ang habulan sa gitna ng kalsada ng Maynila ay tila isang eksena sa isang masamang panaginip. Pagdating sa St. Jude Medical Center, ang ospital kung saan dati ay iginagalang si Lira bilang isang mahusay na nurse, mabilis na bumaba si Rafael habang karga ang sanggol. Sumunod si Doña Corazon at Bianca na tila mga aninong puno ng takot. Emergency! Ang anak ko hindi makahinga! Ang sigaw ni Rafael sa ER. Mabilis na lumapit ang mga nurse at doktor. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang naging mas mang-inibabaw sa lahat. Tabi! Tumabi kayong lahat! Pumasok si Lira sa ER. Ang kanyang uniforme ay gusot at ang kanyang buhok ay basa ng ulan. Ngunit ang kanyang aura ay tila isang anghel ng kamatayan at buhay. Nilapastangan niya ang distansya at mabilis na inagaw si Esperanza mula sa mga bisig ni Rafael. Lira, hindi ka pwedeng pumasok dito. Ang harang ng isang security guard. Bitawan mo ako! Nurse ako rito at ito ang anak ko! Ang singhal ni Lira. Tumingin siya sa doktor na naka-duty, si Dr. Santos, ang dating niyang kasamahan. Doktor, status asthmaticus, albuterol nebulization, 0.5 mililitro na yun din. At ihanda ang epinephrine kung sakaling hindi mag-respond. Natigilan ang lahat. Sa isang saglit, ang Lira na nakita nilang umiiyak sa gate ay naglaho. Ang nakatayo sa harap nila ay ang head nurse Lira, ang babaeng may pinakamalamig na ulo sa gitna ng pinakamainit na krisis. Naganap ng hawakan ni Lira ang maliit na maskara ng nebulizer sa mukha ni Esperanza. Ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa takot bilang isang ina. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa kagamitang medikal, naging kasing tatag ang mga ito ng bakal. Pinagmasdan niya ang monitor ng oxygen saturation habang ang bawat segundo ay tila isang taon. Huminga ka, anak. Huminga ka para kay nanay. Ang pabulong na panalangin ni Lira. Ang kanyang no ay nakasandal sa maliit na no ng sanggol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Esperanza. Humahalo sa usok ng gamot. Dahan-dahan, ang nakakatakot na kulay ube sa labi ng bata ay nagsimulang mapalitan ng maputlang rosas. Isang mahina ngunit, buhay na ubo ang kumawala sa dibdib ni Esperanza. Ang tunog na iyon ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Lira sa kanyang buong buhay. Nakahinga ng maluwag ang buong ER. Sa labas ng kurtina, nakatayo ang pamilya Dizon, sina Rafael, Doña Corazon at Bianca. Tila mga bata na napahiya sa harap ng isang higante. Umarap si Lira sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa pot. Lumapit siya kay Bianca, na noon ay pilit pang nagtatago sa likod ni Rafael. Nakita mo ba yon? Ang tanong ni Lira. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng pang-anib. Ang buhay na muntik mo ng kitilin dahil sa paglalaro mo ng bahay-bahayan sa anak ko? Ang pagiging ina ay hindi isang accessory na isusuot mo para magmukhang mabait sa harap ng asawa ko. Tumingin siya kay Doña Corazon. At kayo? Ang pera nyo ay hindi nakakahinga para sa bata. Ang kapangyarihan nyo ay hindi marunong mag-intubate. Sa oras na ito, napatunayan nyo na ang tanghing lugar na karapat-dapat para sa inyo ay malayo sa amin. Lira, salamat. Salamat at dumating ka. Ang pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa mukha ni Rafael. Hindi mula sa galit, kundi mula sa isang inang tinalikuran ng lahat.
Ang tunog ng palad ni Lira sa pisngi ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong ER, dahilan upang tumahimik ang lahat ng tao. "Huwag mo akong pasalamatan, Rafael," sabi ni Lira habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Dahil ang sampal na iyan ay para sa 7 oras sa elevator na kailanman ay hindi mo mababayaran. At ang bata, hindi mo na siya kailanman mahahawakan. Sa pintuan ng ER, lumitaw si Attorney Valderrama kasama ang 2 opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development. May dala silang mga papel na may opisyal na selyo. "Mr. Rafael Dizon, Doña Corazon Dizon, narito kami para ipatupad ang cease and desist order at ang temporary protection order para kay Lira Santillan at sa kanyang anak," deklara ng abogado. Dahil sa insidenteng ito ng medical negligence at illegal detention ng isang menor de edad, opisyal na kayong nahaharap sa mga kasong kriminal. Nakita ni Lira ang pagbagsak ng balikat ni Doña Corazon. Ang reyna ng mga Dizon ay tila biglang naging isang matandang hukluban na nawalan ng trono. Ngunit bago pa sila makaalis, isang pamilyar na tunog ang narinig mula sa telebisyon sa waiting area. Isang live news report ang lumabas. Ang headline, "Body cam footage ng isang bayani. Peke nga ba?" Isang saksi mula sa loob ng elevator, nagsalita na. Cliffhanger. Ang mukha ng lalaking nagsasalita sa balita ay ang matandang inatake sa puso sa loob ng elevator. Ang taong iniligtas ni Lira habang iniiwan siya ni Rafael. At ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay sisira hindi lang sa karera ni Rafael, kundi sa buong imperyo ng mga Dizon. Ang tunay na bayani ay hindi ang taong may suot na uniforme at pinalakpakan ng media, kundi ang babaeng nagbuwis ng sariling hininga at dugo para sa buhay ng isang estrangjero. Ang boses na iyon na nagmumula sa telebisyon sa waiting area ng St. Jude Medical Center ay naging kasing linaw ng sikat ng araw sa umaga. Ang nagsasalita ay si Don Ernesto, ang matandang inatake sa puso sa loob ng elevator noong araw ng lindol. Siya ay hindi lang basta sibilyan. Siya ay isang bilyonaryong pilantropo at may-ari ng ilang malalaking kumpanya sa bansa. Nakatutok ang buong Pilipinas habang dahan-dahang isinasalaysay ng matanda ang katotohanan. Si Lira Santillan, siya ang nagbigay sa akin ng huling patak ng tubig niya. Nakita ko kung paano siya namimilipit sa sakit ng tiyan, pero hindi niya ako binitiwan. Nang mabuksan ang pinto, umaasa siyang aalalayan siya ng asawa niya. Ngunit ang nakita ko ay isang lalaking tinalikuran ang sariling pamilya para magbuhat ng isang babaeng kayang-kaya namang maglakad. Ang bawat salita ni Don Ernesto ay tila mga martilyong unti-unting sumisira sa natitirang pader ng reputasyon ni Rafael. Ngunit ang huling pako sa kabaong ay ang ibinunyag ng matanda tungkol sa biyenan. Narinig ko rin kung paano ininsulto ni Doña Corazon ang manugang niya sa lobby ng ospital. Ang sabi niya, "Nurse ka, kaya mo na yan." Isang kahindik-hindik na ugali mula sa isang pamilyang nagpapanggap na may danggal. Ngayon, itinataya ko ang buong pangalan at yaman ko para suportahan ang laban ni Lira sa korte. Sa loob ng mansyong Dizon, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi tumitigil ang huni ng telpono sa sala. Ngunit hindi iyon mga mamamahayag na humihingi ng panig. Iyon ay ang mga matatag na amiga ni Doña Corazon na nag-aabiso na tinatanggal na siya sa board ng kanilang mga charitable foundation. Ang mga donasyon sa kanilang kumpanya ay binabawi. Ang mga kontrata ay kinakansela. Ang hiya na pinakakaiingatan ng matanda ay siya ngayong sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa kabilang silid, narinig ni Rafael ang mabilis na paghila ng zipper ng isang maleta. Pagpasok niya sa guest room, inabutan niya si Bianca na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling damit at alahas. "Bianca, anong ginagawa mo?" Ang gumaralgal na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Saan ka pupunta? Magulo ang labas. Kailangan natin magsama-sama ngayon." Tumigil si Bianca at humarap sa lalaki.
Nawala na ang mongman na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng pagkamakasarili na hindi na pwedeng itago. "Wake up, Rafael!" Ang matinis na singhal ng babae. "Ruined ka na! Ang pamilya mo ay biktima na ng public lynching. Wala ka ng trabaho, wala ka ng ranggo, at sa gulo ng mga kumpanya ni mama mo ngayon, baka bukas ay mabaon na kayo sa utang. Anong gusto mo? Magsama tayo sa paglubog?" "Bianca, minahal kita." Pilit na inabot ni Rafael ang braso ng babae. Ngunit mabilis itong umiwas na tila nandidiri. "Inuna kita sa elevator. Tinalikuran ko ang asawa at anak ko para sa'yo. At iyon ang pinakamalaking katangahan mo." Ang mapanirang tawa ni Bianca. "Sinabi ko bang unahin mo ako? Ginusto mo yon dahil gusto mo ring maging tagasagip ko. Pero Rafael, I don't need a broken savior. Kailangan ko ng lalaking may maibibigay sa akin. And right now, you are nothing." Bit-bit ang kanyang mga bag, tinalikuran ni Bianca si Rafael. Ang tunog ng kanyang mga takong palayo sa koridor ay tila etyo ng mga hakbang ni Lyra noon gabing umalis ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang martir ang umaalis, kundi isang linta na nakakuha na ng sapat na dugo. Napaluhod si Rafael sa sahig ng bakanting silid. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang malamig na kutsilyo na dumaan sa kanyang otak. Ipinagpalit niya ang isang ginto na handang mamatay para sa kanya sa isang basura na marunong lang kumangite. Samantala, sa tahimik na pribadong kwarto ng St. Jude Medical Center, ang mundo ay may kakaibang kagaanan. Nakaupo si Lyra sa tumba-tumba. Karga si Esperanza na ngayon ay maayos nang nakakahinga. Ang sanggol ay nakatingin sa kanya. Ang maliliit na daliri nito ay nakapulupot sa kanyang hinlalaki. Sa tabi nila, nakaupo si Aling Rosa, nakakarating lang mula sa Batangas, may dalang mainit na suman at gatas. "Nene, tignan mo ang anak mo, tila nakangiti na parang nakikinig sa balita," sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang mansa sa kumot ng bata. "Sabi ko sa'yo, di ba? Ang Diyos ay hindi natutulog." Naganap ng marahang ayusin ni Lyra ang maliit na suklay sa buhok ng anak. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unting lumiliwanag ang kalangitan ng Maynila. Wala siyang naramdamang tuwa sa paghihirap ni Rafael. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na paglaya, ang pagpapatid sa tanikala ng utang na loob na matagal na niyang binuhat. "Aling Rosa, uuwi na tayo sa Batangas sa Lunes," ang malumanay na sabi ni Lyra. Doon na lalaki si Esperanza, malayo sa ingay. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay nabulabog ng isang mabilis na pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Valderrama. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit bakas ang pagkabigla. "Lyra, may nangyari sa mansyon ng mga Dizon," sabi ng abogado. Kumunot ang noo ni Lyra. "Ano yun, attorney?" "Si Doña Corazon, matapos iwan ni Bianca si Rafael at matapos matanggap ang notice of freezing of assets mula sa bangko, inatake ang matanda. Isang massive hemorrhagic stroke." Napatigil si Lyra. Ang babaeng naging simbolo ng kayabangan at puot ay biglang pinatumba ng sarili nitong kasinungalingan. Cliffhanger. "Lyra," patuloy ng abogado, ang boses niya ay bumaba. Nasa ICU siya ngayon sa kabilang pakpak ng ospital na ito at ang tanging boses na naririnig mula sa kanya habang nawawalan siya ng malay ay ang pangalan mo. Humihingi siya ng tulong sa isang nurse. "Lyra, pakiusap. Ikaw lang ang pakikiinggan nila. Ikaw lang ang may alam kung paano siya pakakalmahin. Pakiusap. Iligtas mo ang nanay." Ang boses ni Rafael ay tila isang naghihingalong bulong sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng intensive care unit. Nakatayo siya sa harap ni Lyra. Ang kanyang mga kamay ay nakasabog at nangiinig. Ang kanyang mga mata
ay puno ng luhang matagal nang natuyo dahil sa labis na pagod. Ang dating matikas na bayani ay mukha na ngayong isang batang nawawala sa dilim, naghahanap ng aninag ng liwanag sa babaeng dati niyang tinalikuran. Tumingin si Lyra sa likod ng malaking salamin ng ICU. Doon, nakahiga ang dati ay makapangyarihang Doña Corazon. Wala na ang mamahaling terno, wala na ang mga gintong alahas na kumikinang sa kayabangan. Ang tanging nakikita ni Lyra ay isang matandang babaeng nakakabit sa napakaraming tubo. Ang bawat singhap ay kailangang suportahan ng makina. Ang ritmikong tunog ng artificial respirator ay tila isang mechanical na buntong hininga sa loob ng silid. Isang tunog na pamilyar kay Lyra bilang isang nurse. Isang mapait na balintunan ng tadhana. Ang babaeng nagsabing, "Nurse ka, kaya mo na yan." Noong si Lyra ang nasa bingit ng kamatayan, ay siya na yung nakadepende ang buhay sa kaalaman ng isang nurse na binaliwala niya. "Rafael, alam mo kung ano ang hinihingi mo sa akin?" Ang mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pagod. "Hinihiling mong gamutin ko ang sugat ng taong nagnakaw sa anak ko. Hinihiling mong bigyan ko ng hininga ang taong naging dahilan kung bakit muntik nang mawala ng hininga ang apo niya." "Alam ko, Lyra. Alam kong wala akong karapatan." Ang hikbi ni Rafael habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang dating asawa. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ay tila isang huling pagbagsak ng dangal ng pamilya Dizon. "Pero kahit anong gawin ko, nanay ko pa rin siya. Huwag mong hayaang mamatay siya ng ganito, nang hindi man lang nakahihingi ng tawad sa'yo." Lumapit si Lyra sa pintuan ng ICU. Naramdaman niya ang malamig na hawakan ng pinto sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, naganap. Hindi siya pumasok para maghiganti. Hindi siya pumasok para ipakita ang kanyang galing. Sa halip, lumapit siya sa isa pang pasyente sa gilid. Isang matandang lalaking wala ring kasama. At inayos ang kumot nito ng may pag-iingat. Ang kanyang puso ay nanatiling ginto. Hindi dahil sa pamilya Dizon, kundi dahil iyon ang tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. Hinarap niya si Rafael. "Papasok ako roon, Rafael. Pero hindi dahil sa'yo at hindi dahil sa kanya. Papasok ako dahil ako ay isang nurse. Iyon ang dignidad na sinubukan niyang tapakan. Pero iyon din ang dignidad na magliligtas sa kanya ngayon." Pumasok si Lyra sa silid ni Doña Corazon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglilinis sa bawat masakit na alaala. Sinuri niya ang monitor. Binasa ang bawat numero ng presyon at tibok ng puso. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Ang kamay na dati ay nagturo sa kanya ng daan palabas ng mansyon. Nagulat si Lyra nang maramdaman ang mahinang pisil mula sa mga daliri ni Doña Corazon. Ang mga mata ng matanda ay bahagyang bumukas, puno ng lula at hindi maipaliwanag na takot. "Lyra?" Ang pabulong na ungol mula sa mga tuyot na labi sa ilalim ng maskara ng oxygen. "Huwag po kayong magsalita, ma." Ang malumanay na sabi ni Lyra habang inaayos ang daloy ng gamot sa IV line. "Mag-relax lang po kayo. Nandito ang nurse nyo." Nakita ni Lyra ang isang butil ng luha na gumulong mula sa gilid ng mata ni Doña Corazon. Hindi ito luhang gawa sa pera. Ito ay luhang gawa sa pagsisisi. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, isang nurse mula sa labas ang mabilis na pumasok, may dalang isang dokumento na tila nakuha mula sa mga gamit na iniwan ni Bianca bago ito tumakas. "Ma'am Lyra, attorney, may nakita po kaming folder sa bag na iniwan ni Miss Villarreal sa emergency room." Ang sabi ng nurse, hingal na hingal. Kinuha ni Attorney Valderrama ang folder at dahan-dahang binasa ang nilalaman nito sa labas ng ICU. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa seryosong hitsura patungo sa isang matinding gulat. "Lyra, kailangan mong makita ito." Ang tawag ng abogado. Lumabas si Lyra. Iniiwan si Rafael na nakabantay sa kanyang ina.
Nang mabasa niya ang mga dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito tungkol sa ari-arian at hindi rin tungkol sa kaso. Ang folder ay naglalaman ng mga tunay na medical records ni Bianca Villarreal mula sa ibang bansa, 10 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim ng huling pahina, may isang lihim na kasunduan na nilagdaan ni Bianca at ng isang taong hindi inaasahan ni Lyra. Cliffhanger. Ang lihim na iyon ay magbubunyag na ang lahat ng trahedyang nangyari sa kanila. Mula sa pagkakatrap sa elevator hanggang sa pagbabalik ni Bianca ay hindi isang aksidente ng tadhana, kundi isang planadong paghihigante na may kinalaman sa tunay na pagkatao ni Lyra bago pa siya naging ulila. Hindi ka isang ulila na pinulot lang sa kung saan, Lyra. Ang totoo, ikaw ang kinuha nila upang hindi lumabas ang katotohanan. Ang mga salitan iyon ni Attorney Valderrama ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong mundo ni Lyra. Sa loob ng maliit na opisina sa gilid ng ICU, ang hangin ay biglang naging kasing bigat ng semento. Nakatitig si Lyra sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, mga lumang litrato, isang dokumento ng pag-aampon na may selyo ng huwad, at ang pinakamasakit sa lahat, ang DNA test results na nag-uugnay sa kanya sa isang pamilyang matagal nang itinuring na kaaway ng mga Dizon. Ang pangalang Santillan ay hindi pala isang simpleng apelyido mula sa ampunan. Ito ay ang pangalan ng pamilyang dating kasosyo ng mga Dizon sa negosyo. Ang pamilyang nawala ng lahat dahil sa isang malinis at tuso na pantataksil ni Doña Corazon 30 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang hinawakan ni Lyra ang gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig habang binabasa ang sulat ni Bianca na iniwan nito sa folder. Doon ay nakasaad ang katotohanan. Alam ni Bianca ang lahat. Ang kanyang pagbabalik sa buhay ni Rafael ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang kasunduan sa pagitan nila ni Doña Corazon upang masiguro na si Lyra ay mananatiling martir at walang boses sa loob ng pamilya. Hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng karapatan sa anumang mana mula sa tunay niyang mga magulang. Ang aksidente sa elevator? Hindi yun sinasadya. Ngunit ang pag-abandona ni Rafael kay Lyra ay ang pinal na pagsubok na pinlano ni Doña Corazon upang ipakita kay Lyra na wala siyang halaga, upang kusang umalis si Lyra at iwan ang lahat ng ari-arian na sa katunayan ay sa kanya naman talaga. Lyra, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Rafael mula sa pintuan. Naroon siya, nakatayo, hawak ang isang baso ng tubig na para sana kay Lyra. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, ang baso ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila ang huling piraso ng katinuan ni Rafael na nadapira-piraso. Ang tubig ay kumalat sa sahig, tila mga luha ng nakaraan na ngayon lamang lumabas. Alam mo ba ito, Rafael? Ang tanong ni Lyra. Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng isang bagsik na ngayon lamang narinig ng lalaki. Alam mo bang ang babaeng pinakasalan mo ay ang anak ng mga taong winasak ng nanay mo? Alam mo bang ang pag-iwan mo sa akin sa elevator ay bahagi ng isang plano para itapon ako na parang basura pagkatapos yung nakawin ang buhay ko? Wala akong alam, Lyra. Maniwala ka. Ang hiyaw ni Rafael, ang kanyang mukha ay namumutla habang binabasa ang mga papeles. Akala ko ay mahal lang talaga ako ni Bianca. Akala ko ay gusto lang ni Mama na protektahan ang dangal natin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lyra. Isang tawang puno ng pangungutya sa sarili at sa lalaking nasa harap niya. Dangal? Ulit ni Lyra. Walang dangal sa pamilyang ito, Rafael. Ang bawat brick ng mansyong iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap ng mga magulang ko na kinuha ni Doña Corazon. At ikaw ang naging pinakamabisang sandata niya para saktan ako. Naramdaman ni Lyra ang isang matinding paninikip ng dibdib. Hindi ito atake ng hika, kundi ang pagguho ng bawat pundasyon ng kanyang pagkatao. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagtitiis niya sa loob ng mansyon
Lahat ng utang na loob na ipinamukha sa kanya, lahat pala iyon ay isang malaking panlilinlang. Naganap ng muling tumingin si Lyra sa salamin ng ICU kung saan nakahiga ang matanda. Ang babaeng iniligtas niya kanina, ang babaeng binigyan niya ng hininga, ay ang mismong babaeng pumatay sa kinabukasan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumapit si Lyra sa pinto ng ICU. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hawakan, handang pumasok at itigil ang lahat ng makinang bumubuhay sa matanda. Ang katarungan ay nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Isang galaw lang at matatapos na ang lahat. Lyra, wag! Ang pabulong na pigil ni Attorney Valderrama. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Ikaw ay isang nurse. Ikaw ay isang ina. Napatigil si Lyra. Ang boses ng kanyang anak si Esperanza ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malinis at walang malay na iyak. Huminga ng malalim si Lyra at binitawan ang hawakan ng pinto. Humarap siya kay Rafael na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng mga basag na bubog. Hindi alintana ang dugong lumalabas sa kanyang mga tuhod. Hindi ko siya papatayin, Rafael, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Hahayaan ko siyang mabuhay. Hahayaan ko siyang mabuhay upang makita niya kung paano ko kukunin pabalik ang bawat sentimo, bawat lupa, at bawat dangal na ninakaw niya sa pamilya Santillan. Hahayaan ko siyang mabuhay upang makita niya na ang yaya na minaltrato niya ay siya palang may-ari ng lahat ng kinalalagyan niya. Pinalikuran ni Lyra si Rafael. Ang bawat hakbang niya palayo sa ICU ay tila isang pagmartsa patungo sa isang bagong digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban gamit ang mga gamot o benda. Lalaban siya gamit ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng liwanag ng bukang liwayway. Ngunit ang langit ay hindi kulay asul. Ito ay kulay dugo. Tila nagbababala na ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Cliffhanger. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ni Lyra. Bumukas ang pinto at isang lalaking may uban na sa buhok, ngunit may matikas na tindig ang lumabas. Ang lalaking matagal nang inakalang patay sa isang trahedya sa dagat noong nakaraang 30 taon. Lyra. Ang boses ng lalaki ay puno ng pang-inginig. Anak ko. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila mga luhang naghuhugas sa madilim na kahapon habang nakatayo si Lyra sa harap ng lalaking nagpakilala bilang kanyang ama. Ang mundong dati ay maliit at puno ng pighati ay biglang bumukas. Inilalantad ang isang katotohanang mas matamis at mas masakit kaysa sa anumang panaginip. Tay? Ang pabulong na tanong ni Lyra ay tila isang marupok na kristal na bumasag sa katahimikan. Lumapit ang matandang lalaki, si Don Teodoro Santillan. Ang kanyang mga kamay na may bahidan ng kulubot ay dahan-dahang humawak sa mga pisingi ni Lyra. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pamilyar na kumot na matagal nang nawala sa gunita ni Lyra. Sa loob ng 30 taon, nabuhay si Don Teodoro sa paniniwalang pumanaw ang kanyang mag-ina sa sunog na sadyang ipinagawa ni Doña Corazon upang makuha ang kanilang mga lupain. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano na iligtas si Lyra ng isang katulong at dinala sa ampunan. Habang ang ama naman niya ay nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan sa gitna ng dagat at nagtago sa ibang bansa upang magpalakas at maghintay ng tamang pagkakataon. Patawarin mo ako, anak. Sa tagal ng panahon na hinayaan kitang mag-isa. Ang hikbi ni Don Teodoro. Ang bawat salita niya ay puno ng pagsisisi na tila isang ilog na umaapaw. Ngunit narito na ako. Hindi ko nahahayaang may humawak pa kahit sa dulo ng iyong buhok. Narinig ni Lyra ang marahang pagbukas ng pinto ng ospital sa kanyang likuran. Lumabas si Rafael at nang makita ang eksena, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina
ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan nang lumamon sa kanya. Ang lalaking nasa harap ni Lyra ay ang buhay na ebidensya ng krimen ng mga Dizon, isang krimen na pinakinabangan niya sa loob ng maraming taon. Lyra, ang tanging nabigkas ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng hapes at matinding kahihiyan. Humarap si Lyra sa lalaki, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang tunay na ama. Rafael, tapos na ang lahat. Ang bawat sentimong ginastos nyo, ang bawat pribilehiyong tinamasa nyo, ay kinuha nyo mula sa mga kamay ng isang inang namatay sa pangungulila at isang amang pinaggaitan ng kanyang anak. Sa loob ng sumunod na ilang araw, ang mansyong Dizon ay naging kasing lamig ng isang libingan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Don Teodoro at ang mga dokumentong nakuha ni Attorney Valderrama, formal na binawi ang lahat ng ari-arian na sa katunayan ay pagmamay-ari ng pamilya Santillan. Si Rafael ay tuluyan ng natanggal sa serbisyo dahil sa serye ng mga investigasyon at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kawalan ng danggal. Naganap bago tuluyang lumisan si Lyra sa Maynala. Pumasok siya sa silid ni Doña Corazon sa huling pagkakataon. Ang matanda ay gising na, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado na at hindi na siya makapagsalita ng malinaw. Ang kanyang mga mata na dati ay nagniningas sa kayabangan ay puno na ngayon ng matinding takot at pagsusumamo. Dahan-dahang inilapit ni Lyra ang kanyang muka sa matanda. "Ma, patawad!" Ang pabulong na sabi ni Lyra. "Patawad? Dahil hindi ko kayo kayang kaputan ng tuluyan. Ngunit hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil ayaw kong maging katulad nyo. Hahayaan ko kayong mabuhay sa loob ng mansyong ito na wala ng laman, kundi ang inyong konsensya. Iyan ang magiging pinakamabigat niyong parusa." Iniwan ni Lyra ang susi ng mansyon sa ibabaw ng mesa. Hindi niya kailangan ng dambuhalang bahay na yon. Ang kayamanang binawi niya ay gagamitin niya upang magtayo ng mga health centers sa mga liblib na probinsya, kabilang na ang Batangas. Paglipas ng ilang buwan, ang sikat ng araw sa Batangas ay tila may kakaibang ningning. Nakaupo si Lyra sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, isang simple ngunit malawak na bungalow na nakaharap sa dagat. Kasama niya si Don Teodoro na noon ay masayang kalaro si Esperanza sa damuhan. Ang tunog ng hagihik ng bata at ang marahang halahak ng matanda ay tila isang himig ng ganap na kadalingan. Dumating ang isang puting sobre sa kanilang mailbox. Galing ito kay Rafael. Sa loob ay may nakatagong sulat na maikli lang ang nilalaman. "Lyra, nasa probinsya na ako ngayon. Nagtatrabaho bilang isang simpleng volunteer sa isang fire station. Wala na akong hihilingin pa, kundi ang kapayapaan niyo ni Esperanza. Salamat sa huling pagkakataon na ibinigay mo sa nanay kahit hindi namin nararapat. Hinding-hindi ko na kayo gagambalain pa." Itinupi ni Lyra ang sulat at hinayaan itong tangayin ng simoy ng dagat. Wala nang galit sa kanyang puso. Tangi ang pagnanais na sulitin ang bawat sandali kasama ang kanyang tunay na pamilya. Naganap ng kargahin ni Lyra si Esperanza at tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila sa kalangitan ay tila isang balabal na yumayakap sa kanila. Naramdaman ni Lyra ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Isang kapayapaang hindi nagmula sa pera o sa paghihigante, kundi sa pagtanggap na ang bawat sugat ng nakaraan ay siyang naging daan upang mahanap niya ang kanyang tunay na tahanan. "Nurse ka, di ba?" Bulong ni Lyra sa sarili habang nakangiti. Inuulit ang mga salitang dati ay nagpapaiyak sa kanya. "Oo, nurse ako. At kaya ko na talagang gamutin ang sarili ko." Ang paglaya ni Lyra ay ganap na. Wala ng elevator na madilim, wala ng mga matang mapang-ape. Tanging ang malawak na dagat at ang pag-asang kailanman ay hindi na muling mawawala.